So, simula po tayo sa cash disbursement journal. So, yung check voucher po dito, so gagawin ko po, sa inyo pong, pag nagubit nyo po siya, ang una nyo pong gagawin, pag samasamahin nyo po yung check voucher mula sa check voucher number 1, 501, hanggang sa pinakahuli po. Then, i-separate nyo lang po, then yung check voucher, yung cheque po ito, mga to, pagkagupit nyo siya, dyan, isa nyo lang dyan, isama nyo lang po, pag sunod-sunurin nyo, tapos po yung magkakasama din, tulad po nito, mga official receipt po galing po sa, ito po yung naka-attach po, galing po dun sa pinagbayaran po nating company. So magkakasama po dapat yan. Then ito po bukod din, sales invoice natin, pagsama-samahin niya po, official receipt. So simulan po natin check voucher. So una po ay check voucher natin, 501. So gagawin ko po dito, ikakat ko po siya, pagsasama-samahin po natin. Sa inyo po, di i-stapler niyo po yung magkakasama. So ito po, kakat ko siya dito. Paste ko po dito sa isang blanco para po makita niyo po yung kung anong magkakasama. Yan. So dito po, yan, sa check voucher. So napin po natin si cheque na 1,680 po ang amount kay GEC Bookstore. So hanapin natin. So pinakauna po yun. Ayan. So ikat ko rin po ito. Ayan. Paste ko po dito para magkakasama sila. Ayan. So nasa pinakaibabaw po nan ay si 501 na check voucher. Tapos stapler po sa ilalim si cheque. So yung katunayan po na tayo po nakapagbayad, yung resibo po galing kay GEC. So hanapin po natin dito. Sa inyo pong mga hanapin niyo po sa inyo mga ginupit-gupit. So si GEC, ayan. Si GEC po nag-issue ng resibo, katunayan na tayo ay nagbayad. So same po yan ang amount dapat. So ikakat ko rin po ito dito. Yan. Yan. Bali po sa pagkakasama po sa isang stapler or sa paper clip, pwede naman po. So nasa ibabaw po dapat sa check voucher, then si cheque, then po yung official receipt galing kay GEC. Makapansin niyo po yan, pare-pares po yan ang price. Ayan, yan po yun. So ang gagawin po natin, ilalagay po natin siya sa dito po. So ang date po kung ano po yung date po ano po ang date nila. Ang date po nila ay November 4. So ilagay po natin November 4. So Nov. Yan. Nov. Lagi po dito ay naka-word. Kahit po maiksi lang, basta po naka-word. Huwag pong number. Yung check voucher po ay 501. Yung check number po niya, ito po yun, nilalagay po nyo. So sa inyo po, isulat nyo po kung ano po yung nakalagay dyan. Yan, ito po. So sa akin po naman, dahil ako lang po yung naka-computer, ikakopy ko na lang po dito. Ay, hindi dyan nakalagay dito. Ayan, ganun po siya. Ayan. Baba natin. Yan, ganun po siya. So, account debited po dyan, ang nakalagay po sa dito po ay bookstore, amount, office supplies. So, di ba sabi po kanina, dun sa binasa po natin, purchase of supplies are immediately charged to expenses. So, ang lalagay po natin dito sa account debited ay supplies expense. Ayan, supplies expense po. Ayan. So dito po, maghanap po kayo dito sa taas kung meron po ba ditong supplies expense. Pag wala po dyan, dito po natin ilalagay sa sundry. So magkano po ilalagay natin sa supplies expense? Balikan nyo po yung resibo o yung check voucher. Nakalagay po 1.5, then po VAT 180. So dito po ay 1.5. 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1.5 . 1
po natin ng comma para malinaw. Then dito po ay lagay po natin ang input bat. $180. So bat po sa input bat, tatandaan po natin, dalawa po yung bat dito. Input saka po yung output. Bat sa input kasi po tayo po yung bumili. Supplies expense. Tayo po bumili. Pag po pumasok po sa atin yung ating binili o yung isang product, yun po ay input. Pag po tayo nagbenta, output bat po ang nakalagay doon. Dahil po ito ay tayo po nag-purchase, so input bat. So dito po natin ilalagay yung total amount na which is 1,680. So dito po sa cash, papansin niyo po siya naka-credit kasi nga po nabawasan po tayo ng cash. Di ba po pag ang cash ay credit, nababawasan. So yan po yung total po nung cheque. Ito po ilalagay nyo. Yung total po ng couch voucher. Yan. Kaya po siya ay same dito. Pag pinad po natin si 1.5 saka si 1,680, so 1,680 po yun. So ganun po yun. So next po natin, hanapin po natin si check voucher. Ayan, 502. So dito po tayo maglalagay, 502. 502. Hanapin po natin. So pag po yung ginawa niyo po yung magkakasunod na, so dito po ay mahihirapan. Ayan. So check voucher, ayan, 502. So dito po ay, dahil tapos po tayo dito, delete ko na po ito, dito ko na lang po ulit ipipaste yung gagawin natin. So 502, ayan. Cut ko po dito, paste ko po dito. Ayan, si 502. So kasama po nito lagi ay si cheque. Ayan. Ayan, ito po. Check number 31002. X po natin. Kakat. Then paste po natin dito. Then yung pinagbayaran po natin, resibo po galing kay MGCB. So hanapin din po natin siya. MGCB. Ito po. Ayan. So ito naman po yung magkakasama. So ito na po yung magkakasama dun sa pangalawa. Ayan. So check voucher, si cheque, then si resibo. So nasa ibabaw po nan ay si check voucher. Ayan. So nakagay po dito office equipment 75 then VAT 900. So punta po tayo sa check voucher, sa check disbursement journal. So pwede natin itong i-copy. So sa inyo po, siyempre isusulat niyo po siya. Sa akin po, i-copy paste ko na lang then edit. Then ano nga po nakalagay doon? Balikan ko nga. Office equipment. Ayan. Office, ay napalaki. Ito na lang po natin. Office equipment. Yan. So magkano po siya? Ang office equipment ay 75, then 900 po yung input bat. Saan na yun? 75. So 75, then 900. Input bat. Input bat pa rin po siya kasi pumasok po sa company. Yan. So dito po sa total ng cheque ay 84. So ganun po ang paglalagay niya. Yan. Next. Dito po anong date? Ang date po ba natin siya binili? 6. So 6 na lang po lalagay natin dito. Hindi na po kailangan maglagay ka ng November. 6 na lang. Yan, ganun po siya. So next po natin, ano kasunod? Check voucher number 503. Ito.
Ayan. Sukat ko na po ulit ito. Delete ko na siya ulit. Para hindi po tayo maraming bukas. Ayaw makadelete. Ayan si 503. Text. Then yung check po niya, hanapin din natin. Ito yan. So kung sunod-sunod na po inyong date ng cheque, saka po yung check number, so madali na po siya. Hindi po kayo mahihirapan po maghanap pa. Then, sino po to? Nagbayad po tayo ng expense sa rent. So hanapin po natin sa Santa Lucia, yung resibo po ni Santa Lucia. Saan po si Santa Lucia? Ayun. Sa baba. So ito po yung magkakasama sa isang stapler. Si check voucher 503, then si cheque, then si resibo. Galing po kay Santa Lucia. Kung kayo na po tayo nagbayad. So 10,500 po yung rent. So may bawas po sa expanded. Naka-credit po siya. Ayan po parenthesis 500. Pero yung total pong binayaran niya ay 10,000. So nagkaroon po siya ng less. So check voucher po, check disbursement journal. So ganito po natin siya ilalagay. So ang date po niya ay November 6 po. November 16, same lang siya nung kanina. So 6 dito. So sulat niyo po 503, then yung number. Check number. 31, apat na 0, then 3. Yan. So dito po ay rent expense 10,500. Then dito ay naka-parenthesis po siya kasi naka-credit. Kung makikita niyo po dito, ayun po, naka-parenthesis sabihin po ni less po yung expanded. Kaya po siya ay nakaganyan po. So dito, ganyan din po siya. Expanded withholding tax. Yan. Expanded withholding tax. Expanded withholding tax, 500. So dahil po ito yung ileles mo po siya, di ang total po dito na binayaran niya is 10,000 lang. Yan. So ganun po ang pagkakasulat niya. Okay, next po natin.